makakausap ang isa sa mga fire marshal at matikas na leader ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines sa katauhan ni Kuyang Gladwin So. Kuyang Gladwin, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning sir. Right. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Bago pa man pumasok ang Marso, sa kabila po ng malamig na panahon at panakanakang buhos ng ulan, Kuyang Gladwin, may nangyayari pa ring insidente ng sunog. Bakit? Well, basically, karamihan sa mga nagiging cases natin, mga nagiging concern natin ay mga faulty electrical wirings pa rin, mga overloading. Just like nung Bisperas, nung Chinese New Year, no? One of the main causes ng casualty tayo ron actually. One of the main causes was the malfunctioning ng ating cellphone chargers. Nag-overheat yata yung charger, apparently based on the investigation. That resulted to that fire incident. But as of late, kasi ang dami, halos everyday meron. Yeah, sa'yo na mismo nang galing. Pinag-uusapan nga namin, series ang nangyayari, sunod-sunod. Oh. Everyday meron, yes. Ay, di ba nagsisimula ang tag-init niyan? How much more, Kuyang Gladwin, Kuyang Jopel, kung talagang panahon na ng tag-init, paano natin i-equip nga ang ating mga kababayan para maiwasan itong mga ganitong insidente? Well, number one, no, nakakaugulian minsan natin na kunwari may pupuntahan lang tayong lugar na malapit-lapit sa atin and babalik tayo. Most often than not, iniiwan natin nakabukas yung electric fan, nakabukas yung aircon. Para pag-uwi natin, komportable tayo. But however, not knowingly, pagbalik natin, minsan nag-overheat na. Doon nagsisimula ang mga fire incidents natin. Ayun. Minsan naman, sa gabi, typical na nagsisindi ng kandila sa mga kababayan natin na alam niya na. Ayun. So, dun usually lalo na itong darating na summer, yung overloading, napaka-rampant nun. Unfortunately, sad to say, yung mga jumpers, dun minsan nagsisimula yun, lalo na sa mga areas na may mga light materials. Yun usually yung nagiging main causes natin. Yes, Kuya Gladwin, binabanggit nyo nga po na halos sa series o sunod-sunod yung mga nangyayaring mga sunog, mga fire incidents. May kakulangan ba tayo sa info campaign kaugnay sa kung paano talaga maiiwasan na magkaroon o magsimula ng apoy sa loob ng isang establishmento, bahay o saan mga lugar? Yeah, actually I agree with that, no. The first step to I always believe that the first step to fire prevention is fire awareness muna. Importante kasi na aware ang mga kababayan natin sa mga pwedeng maging cause or magiging effect ng fire incidents. That is why this year our association, the Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, will be reaching out to communities to promote public awareness, to promote public fire safety. Nang sa ganon, mas maging aware sila. We will be going from barangays to communities to schools as part of the association's advocacy para maging aware naman sila sa pwedeng maging cause. Actually, we already started it with some of the organizations who've already invited us over para sa public acknowledgement or regarding to dun sa fire incident, fire safety. Sir, kung mapapansin natin sa mga, alam niyo yun sa mga dikit-dikit yung bahay, sa mga lugar na yan, mapapansin natin na yung mga poste ng kuryente, napakarami na, yung parang squid na siya, yung parang... Diretsahin mo na, hindi squid yun. Yung sapot? Sapot ng gagamba. Di ba? Hindi ba natin magagawa ng paraan to? Wala ba tayong suggestion sa gobyerno na kung parang maiwasan yung mga ganito? Kasi ito yung nagiging dahilan, kadalasan, sa mga... Overload. Yes, nagkakaroon ng overloading. Dahil nga sa dami na ng bahay sa isang lugar,
sa mga slum area, hindi na maiwasan na nagkakaroon ng overloading. At doon sa lugar na yun na napakaraming tahanan, doon pa madalas nangyayari ang matinding sunog. Sunog. Yes, correct. Isa sa mga main causes natin yun, lalo na sa mga light materials na area. However, hindi lang naman kasi yun ang nagiging cause natin. Isa sa mga main problems din namin, no, is pag rumesponde kami pagdating doon, sala-salabat din yung mga nakaparking na kotse, mga nakaharang, which makes the response time longer doon sa imbis na masuppress na kagad natin. Ang nangyayari kasi is humahaba yung response time natin. I'm speaking in behalf of those responders na maaga naman kasi sila dumarating sa scene. However, dahil sa mga hazards, dahil sa mga blockages, imbis na makapagtrabaho kaagad, tumatagal. Now, people might usually misunderstood na pagdating sa scene ang mga bombero, bakit ang binobomba nila ay yung mga katabing bahay na hindi pa na tinatamaan o mga bahay na hindi pa tinutupok. That is because we're trying to cut kung ano man yung pwede pang ikalat pa ng apoy, kung ano pang pwedeng Pine-prevent yun na. pine-prevent na namin yung further damage doon sa mga establishments. That is why we tend to pull it down nang sa ganun, hindi na lumaki pa. Yung tupok andyan na yan. We will definitely suppress it. However, we are also trying to save those properties beside doon sa mga involved na nasusunog na. And Ayun. speaking... So, minsan, yun ang nagiging misconception. Speaking of dahilan ng sunog, Kuyang Jopel, Kuyang Gladwin, sa tinagal-tagal ko pong naging field reporter, kadalasan, faulty electrical wiring isinisisi. Yes. Dumating na nga sa punto na sinasabi sa amin nung desk at ng opisina, pwede ba mag-interview kayo ng fire marshal o kaya nung arson investigator para hindi naman laging faulty electrical wiring ang nagiging dahilan. Yung mga fire marshal, tatagalan pa. Tatagalan pa kung anong... Diba? Sabihin, iniimbestigahan pa. Pero ang babanggitin din bandang Faulty electrical wiring. Faulty electrical. Kaya Gladwin, meron ba talaga maliban dyan, sa totoo lang, paki-educate mo kami, yung totoo. Wala bang ibang term na pwedeng Yung gamitin o totoo. dahilan? Di ba? Maliban sa sinadya. Di ba? Yes. Di ba? Oh. Definitely, yung sinadya, that is out of the topic. Sinadya. Right. So, talagang kahit anong gawin natin, pagdating natin, talagang malaki na talaga. However, yung sa kuryente kasi, kadalasan, doon po talaga nagsisimula alam naman po natin, marami na po tayong yung mga kababayan natin, medyo para makatipid, bibili ng mga substandard na appliances, Correct. substandard na mga chargers. Jumper. Jumper dito, jumper doon. Lalo na, ito na, paparating na tag-init. Ramdam na natin. So, yung aircon natin, lalo na kung naka-jumper, 24/7 na yan, which causes overloading. Yun yung mga nagiging cause usually. And then, hindi lang siya summer. Pagdating naman sa Christmas, pansinin ninyo. Ang taas din ng census natin sa fire. In fact, minsan sa Christmas, mas mataas pa nga kaysa sa fire prevention. Kung papansinin ninyo yung trend, yung census, minsan mas mataas pa ang sunog bandang Abril kaysa sa Marso. Alright. Kung mapapansin niyo, it's because of those overusage ng ating consumption ng electricity. Alright. And unfortunately kasi people sa hirap ng buhay ngayon, people then turn to be more practical na. Sige po, pwede na natin gamitin to, mas mura to. Hindi naman Same masisisi usage, not knowingly that Diba? Yes, not knowingly that they are introducing themselves to further hazards. Wow. Alright. Medyo intriga, Kuyang Jopel. Sa tinagal-tagal din natin nagko-cover ng mga sunog. Yes, May yes, mga pagkakataon na bakit mas nauuna ang mga fire volunteers sa mga talagang bombero. At kamusta naman ang relasyon ninyo sa mga taga Bureau of Fire Protection? Kuyang Gladwin. Close ba kayo? Yeah. Oh, definitely, BFF. definitely. BFF? Yeah, oh. Actually, napakaganda po ng samahan ng ating volunteer group with the Bureau of Fire Protection. Since the BFP is the lead agency, the volunteer group are there to support and to serve as the auxiliary ng ating Bureau of Fire Protection. Isa lang naman usually yung nagiging campaign before is that right now, kung mapapansin po ninyo, napakarami na pong mga barangay fire trucks na siyang tumutulong na rin sa ating fire suppression, which is actually good, no? Which is actually good. However, it would be better kung magiging part sila
org structure ng ating BFP. Part sila ng running card ng ating Bureau of Fire Protection. Nang sa ganun, mas magabayan ang ating mga barangay since they are always the first responders dun sa barangay nila. Actually, sa panahon nga ngayon, ang dami ng fire trucks eh. Nung panahon namin dati, makita nyo, wala namang mga barangay fire trucks. It's just all about campaign, fire awareness campaign. However, nowadays, makita natin halos isang barangay, tatlong fire truck, dalawang fire truck. Diba? So, At saka I think it is better na maayos natin yung sistema pagdating sa response ng ating mga kasamahan na sa barangay. Ang laking tulong nila, ang laking tulong ng barangay firefighters. Promise, last na. Bakit mas magaganda yung fire truck nyo kaya sa BFP, Kuya? Sorry! Inspirasyon namin ng BFP para magpaganda ng fire truck. Yun lang. Yun Simple ha? Talagang- Simple pero ang lalim ha? Talaga. Ay, simple pero ang lalim ha? Oo, inspirasyon namin ng Bureau of Fire. Kasi nakikita namin paano pa mas I-improve. magiging effective ang ating operations. correct. How can we work together as one? At the end of the day, isa lang naman ang ating objective to minimize further damage and basically to suppress the fire as soon as possible, the quickest way we can. Ayan. So harmoniously nagwo-work naman ng BFP at ang ating volunteer group. Kuya, last question na siguro, Kuya Gladwin. Balikan ko lang yung kanina, yung sa kawing-kawing na mga salasalabat na mga kawad ng kuryente dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, di ba nasa ilalim na yung kawad ng kuryente nila? Ang alam ko, isang lungsod pa lang dito sa atin sa Pilipinas na nakakagawa nito eh. Sa Davao City, sa ilalim na yung kawad ng kuryente nila. Pwede bang gawin yun? Mas mababawasan ba yung mga nararanasan nating sunog kapag ganun yung ginawa natin like sa ibang bansa? Well, it will be a long shot. However, I always believe na wala namang imposible. Maaring mahirap ang proseso, pero nothing's impossible. As long as gugustuhin naman ng ating gobyerno, then magiging mas okay siya. With how they can be able to do it, that we do not know. Pero sa ibang bansa kasi hindi rin naman kasi usong jumper. Dito kasi sa atin, napaka-resourceful ng ating mga kasamahan, mga kababayan. Alright, Diba? hindi lang impossible kundi magastos, Kuya Gladwin, ano? Yung gano'ng Malaking proseso. Malaking Mahaba-habang proseso, proseso. Hindi siya impossible, yes. Malaki-laking gastusan yan. Mahaba-habang proseso yan. Alright. Pero kaya naman kung kakayanin. Nasa yung pagkakataon, Kuya Gladwin, baka may kalagdagan ka pong mensahe dahil malapit na nga ang Fire Prevention Month. Go ahead, Kuya. Yeah, sa ating mga kababayan, Fire Prevention Month is fast approaching. So, konting paalala lang po mula sa Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated in behalf of our President, Sir Arvin C. We would just like to remind everybody to be extra cautious this upcoming months. Not just the Fire Prevention Month alone, but the entire year, na mag-ingat sa ating mga paggamit. Pagbili ng appliances, hindi baling medyo gumastos lang tayo ng konti. At least sure tayo na quality-wise, safe, okay? At hindi tayo may introduce sa further hazards. All right? Yung mga bata, wag iiwanan na naglalaro ng mga kandila. Kasi marami-rami din tayong mga cases na ganun, which apparently led to casualties as well, unfortunately. Pag nagkaroon ng sunog, when you're caught inside the establishment na nasusunog, basically stay calm, all right? Stay calm and find your way out. That's the most important thing. That is also why ang fire exit sign nilalagay natin malapit sa paanan, sa sahig, hindi na po sa ibabaw. Kasi sa ibabaw, puno ng usok, hindi mo makikita yan. Unlike pag nasa baba, when you're trying to crawl out of the establishment, you will still be guided on your way out. So yun na po, presence of mind, wag matatakot. At hindi po CR ang safe haven para sa isang nasusunog na establishment. You always find your way out. Ayun po. Alright. Dat, maraming salamat, Kuya Gladwin. Pakikumusta mo kami sa tropa dyan, ha? Good luck. At Thank you, sir. usap pa rin tayo sa mga susunod na pagkakataon. Good morning. Thank you, Kuya. Thank you. Maraming salamat po, mga sir. Thank you po. Good luck sa inyo, ha? Good luck. Alright. Thank you. Po mga kabalitaan, Jawali Taktakan, si Gladwin Abramso. Ha? Siya po ang, sige na. Siya po ang Fire Marshal ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated.